Good morning, mga kumarites. Aga ko nagising, alas 5 na ng umaga. Magtitimpa tayo na tong ating kape. Ito yung blooming shape detox. Pang-4 na araw ko na ata itong ininom o 3. Pero parang 4 na araw. Nagising ako at sakit ng tiyan ko. Yun, tinawag na naman tayo ng kalikasan. Legit talaga na magbabawas kayo, mga kumartes. Kaya nga detox, 'di ba? Pero hindi naman siya yung parang nagtatain na masakit sa puwet, hindi naman ganoon. Parang normal pa din ang araw-araw na 2 beses ka na dumi sa isang araw. Titimpla tayo, lalagyan natin ito ng mainit na tubig. Mamamalengke din kasi kami ngayon. Punta kami sa bayan, bibiling ulam. Tapos, yung asawa ko, tinik-out ko kahapon nitong cheesa. Bago to sa KFC. Nakita ko lang din to sa Facebook. May vlogger na yung tinikman niya. Sabi ko, bago pala yun ng KFC. Parang ang sarap. Kaya yun, kahapon, sa KFC ako nagyakag, doon kami kumain. Tinake out ko yung asawa ko. Siyempre, kahit ako'y galit sa kanya, tinake out ko pa rin siya. Kaya hindi niya nagustuhan kasi maalat daw. Naalatan siya. Kaya yan, ako na lang kakain. Anak ko nga mas bet sa McDo. Kaya ang kaso, puno sa McDo kahapon. Kaya hindi kami nakakain doon. Yan lang din yung kinain niya. Pero mas bet niya ang McDo sana. Guys, pag nainom ka nito, 4 na araw na ako nainom nito ha, ang gaan sa pakiramdam. Yung basta araw-araw ko na CR, ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan. Parang ang gaan sa tiyan. Kahit kumain ka ng kumain, wala, ilalabas mo talaga. Kaya lang, may nabasa ko sa comment section na pag nagdi-detox ka nga daw, nababawasan yung potassium natin sa katawan. Kaya kailangan natin kumain ng saging. Ano lang naman to, inom ka lang ng tubig. Bago ako kumain, iinom muna ako ng aking hikari. Alam nyo na yan, si hikari. Yan, inom tayo itong hikari. Iniinom ko to nang walang laman ng tiyan. Bumili ako ng baso. May bago kaming baso. Nabasag ko yung baso namin nung isang araw. Wala na kami gantong baso. Mas maganda to. Ito yung mga sa Jollibee. Yan, McDo. Ito yung ginagamit nila, diga. Mas maganda yung ganito kulay puti. Transparent. Ang shala. 6 yung ganitong binili ko. Ayun. Kaya ko iniinom to bago kumain. Para mawalan ka ng gana ng kain kahit maghapon kang walang kain, busog ka. Sa Beauty White, ganun din naman. Pero dito kumakain pa rin ako. Meron naman kasi tayong pan-detox. Tsaka pansin ko sa tiyan ko, lumiliit siya. Promise. Lumiliit talaga yung tiyan ko. Feeling ko, malambot na siya. Hindi na siya matigas. Ganun. Tutuloy-tuloy lang natin yung inom. Para makita natin yung effect. Kasi lahat naman ng talaga ng product, dapat talaga consistent yung paggamit mo. Para makita mo yung effect. Inom muna tayo. Ito palang si hikari, guys, pwede nyo isama sa kape kung gusto nyo. Pwede nyo ihalo yung tatanggalin nyo yon. Tapos, di ba may puti yung laman, pwede nyo ilagay dun sa kape. Kaya lang, syempre, nanghihinayang ako dun sa capsule. Syempre, may bayad din yan. Sa mga ayaw uminom ng gantong capsule, pwede nyo ihalo sa kape, sa iniinom yung juice, pwede.
Pwede ito sa mga ano ha, sa mga nagpapadede. Pero sa buntis bawal. Pwede din to sa may mga diabetes kasi stevia ang ginamit dito. Bibigyan ko sana si Mudra kasi sabi ko pang yun nga lang, pang papaya to, hindi naman siya nagpapapayat. Gusto daw niyang ano, yung makatulog na mahimbing. Number 1 din to. Pagka talagang uminom ka nito, aantukin ka. Kaya dapat bago kayo matulog nyo to iinumin. Ganon. Pero dahil umaga hindi tayo aantukin, kape to eh. Masarap siya. Sa unang tikim lang talaga kayo maninibago kasi para siyang may dahong malalasang kandahon gano'n. Pero hindi naman siya masamang lasa. Yan, ako ang kakain nito. Minicrowave ko lang. Sayang. Pero sa akin masarap siya. Masarap. Ano siya? Chicken na ginawang pizza. Ewan ko, yung asawa ko naaalatan daw. Hot sauce pala to. Ayok, ang hanghang. Nanganghang pala nun. Yung anak ko, kung tatanungin mo, saan gusto kumain, McDo pa rin yun. Para sa akin, masarap siya. Buti na lang hindi inubos ng asawa ko. Kaya na kumain. Kasi ganito, busog ka na yan. May collagen na to, tsaka ano ha, glutathione. Kaya nakakaglow din ng balat. Sana bago mag-graduation, pumaya tayo kahit konti. Pero kahit i-search nyo sa TikTok, ito ang number 1 na detox na pampapayat sa TikTok. Yung iba, alam nyo ba na nung nagpapapayat pa ako nung una pa lang, ang una kong tinry nun yung ano, lean and green. Payat pa ako nun ha. Kala ko, piling ko, taba-taba ko na. Yun ang kauna-unahang tinake ko na pampapayat. Yun nga lang, pag tinigil mo, yun, nabalik ulit sa dati. Ang epekto nun, nawawalan ka din ng ganang kumain. Tapos, feeling mo laging uhaw ka. Parang sa beauty white, ganun din. Pero hindi kayo kagaya nito na magdi-detox ka talaga na ilalabas mo yung kinain mo. Walang ganun. Minsan 3 days bago ka mag-CR. Ito legit, pagkakain mo, alam mo na. At least hindi na-i-stuck sa katawan mo yung kinain mo. Hindi ka tataba, ganun. Kaya parang mas gusto ko na to. Parang mas dito ako magtatagal. Kasi ang gaan sa pakiramdam pagka nainom ka tapos na ilalabas mo lahat. Kakalinis din to ng bituka. Kasi yung mga toxin sa katawan natin, mailalabas nito talaga. Marami siyang health benefits. Kaya pwede to sa mga nagpapadede eh. Pwede siya. Malunggay extract yung ginamit nila dito.
try nyo na din to. Para yung kinain nyo hindi na i-stuck sa katawan nyo. Ilalabas nyo lang din. Kaya dalawang flavor yung in-order ko. Minsan gusto kong mag-juice, minsan gusto kong mag-kape. Try natin, bago labas yung choco nila eh. Susunod yun naman orderin natin. Konti, lagyan natin konti maanghang. Ngayon na lang din talaga ako nag-e-invest sa mga ganito. Kasi alam nyo, may edad na tayo. Marami na tayong nararamdaman sa katawan. Mga pananakit ng katawan. Talagang nakakapagod. Araw-araw. Kaya dapat mayroon tayong mga ganyang iniinom. Sinisip ko na. Gaya nito, ito may vitamin C na siya. May zinc na rin to. Tapos may oral sunblock na rin siya. May fern block siya na kahit maarawan ka, kahit muminad ka sa araw, hindi madadamage yung mga balat natin. Kaya, kahit dalawang doktor na yun na ganito ha, nag-review nito ha, maganda talaga si Hikari. Kahit i-search nyo pa. Mabenta to sa TikTok. Hindi lang siya hype, kasi hindi siya hype kasi nauuso lang. Hype talaga siya kasi effective. Japan glutathione kasi to. Marami na din namang glutathione na nalabas dyan. Kayo na lang mamimili kung alin yung masiyang sa inyo. Kay Beauty White kasi parang hindi na ako hiniyangan eh. Nakailang na rin ako dun eh, nakailang okay din naman siya. Lang parang pag natagal kang nainom, parang nawawala yung epekto. Maganda yung kahit matagal na epekto pa rin. Binili ko nga pa ito sa Main City, ang ganda. Pagka gusto niyo ng malamig, pwede nyo lagyan ng straw. May takip siya. Bumili na ako kahapon ng mga gamit sa school, mga notebook, ballpen. Para sa pasokan, konti na lang yung ating bibilhin. Sabi ko sa asawa ko, siya ang bumili ng kulang. Siya na daw ang sasagot sa bag. Kung maigi naman. Bibilhan ko na lang ng sapatos pang PE uniform. PE uniform. Bibili pa din ako. Ang gastos? Paano pa tayo magdadalawa ng anak niyan? Isa pa nga lang, ang gastos na. Promise. Paano pag nag-college pa yan? Kaya wag kayo basta anak ng anak. Hirap din magpaaral. Tapos hindi pa na bibili yung mga kailangan. Hirap. Kaya mag-anak kayo dun sa naayon lang sa kaya nyong buhayin yung mga anak nyo. Pili po na ko. Ang hirap kasi pag anak ka lang ng anak. Pero pagdating ng panahon, hindi mo naman kayang pag-aralin, di ba? Nakakaawa lang ang bata.
Masarap na, ubos ko. Pero sila hindi nila bet. Sarap naman. Buti na lang sa company namin, maganda ang CR, kaya okay lang kahit magtawag ng kalikasan doon, maganda naman ang CR. Ang bidet doon, dipindot lang, hindi yung dihawak. Parang sa Japan, yung pipihitin mo lang ganon. Kaya, okay lang kahit tayo sa company. Okay lang. Tsaka nasa bagong building kami, bago ang CR, maganda. Wala pa mga bandal, ganon. Yun nga lang, nagkakaubusan ng tissue. Kaya ginagawa ko, kumukuha na ako ng madami, nilalagay ko sa bulsa ko. 2 bulsa ng pants ko may tissue. Kasi ang tagal nila bago mag-refill ng tissue. May oras kasi sila bago maglagay. Hindi pwede sila maglagay ng basta-basta. May oras yun. Para, para tama lang yung makonsume na tissue sa araw-araw. Kasi, syempre, nagtitipid din naman ang company. Kaya pagka nag-refill sila ng tissue sa CR, dinadamihan ko na yung kuha. Sa mga bagong iinom pala nito, sa nababasa ko ng mga comment, talaga minsan nakakaapat na CR sila. Parang nag-LBM. Kasi ano yun, syempre bago pa lang yung nag-a-adjust yung katawan nyo, bago pa lang inilalabas yung mga toxins nyo sa katawan. Pero pagka yung matagal na kayo nainom, parang regular na lang kayo nag-CCR, ganon. Hindi na siya parang yung para kayong nag-LBM. 2 times a day, okay na. Ang sarap sa pakiramdam, promise. Ang gaan sa tiyan. Nabebetan ko na yung lasa nito. Nung una parang hindi ko pa siya bet. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung lasa. Hindi kasi ako pwedeng walang kape sa umaga. Mas gusto ko kasi talaga sa umaga nagkakape ako. Kaya 3 yung in-order ko. 3 pouch. Tig 3 pouch. Feeling ko dito na ako papayat. Promise. Depende kung may pambili. Tingnan nyo naman ang aking balat. O, diba? Glowing. Glowing dahil din yan dito kay Hikari. O, diba? Nag-promote pa. Siyempre, dito rin yan. Siyempre, pagka kasi ako may bago, sineshare ko sa inyo. Hindi ko sinisikreto. Siyempre, malay nyo, gusto nyo din. Di ba, nabudol ko pa kayo. At least, na-try nyo din. Sa mga gusto magpapayat dyan, itry nyo to. Magtitimbang tayo pagka madami na tayong nainom. Wala namang magic. Hindi naman sa isang ganito, papayat ka na agad. Siyempre, kailangan din yan ng time and effort. Siyempre, kung gusto mo talaga din pumayat, kailangan ng proper diet at saka workout para talagang pumayat ka ng todo-todo. Eh ako naman, hindi ko naman, alam niyo naman, tamad ako mag-exercise tsaka wala akong time para dyan. Pagod na ako sa trabaho, hindi ko na kaya mag-exercise. Sa diet naman, kinakain ko pa rin kung ano yung gusto kong kainin. Yun nga lang, nababawasan niya yung pagkain ko sa maghapon kasi nga, feeling ko, busog ako. Kaya minsan din ako nakakakain. Pero kung ano yung gusto kong kainin, kinakain ko pa din. Hindi ko naman hindi ako nagda-diet na Hindi na ako naglo-low carb. Kasi pag naglo-low carb ka pala, mas lalo mong pinipigilan yung sarili mong kumain ng mga bawal. Lalo ka nagkikrave lalo. Parang sa sobrang tagal mo nang hindi kumakain. Naku, pag kumain ka naman, dire-diretso na. Nawawala ka na sa focus.
Ganun. Kaya nabalik ulit sa dati. Doon na, yung mga ganyong nag-LCIF talaga, disiplina sa sarili. Pero pag wala kang disiplina sa sarili, wala. Ano pa din? Tataba ka pa din. Pero yung iba pag napayat, talong tumatanda ang mukha. Pero ako, 69, 67, okay na eh. Okay na yung katawan ko ng 67, 69 eh. Ayoko naman ng sobrang payat. Hindi bagay sa akin ng sobrang payat. Kasi nung dalaga ako, sobra din akong payat. Kuba na ako. Hindi talaga bagay. Pangit din talaga yung sobrang payat. Kaya kung magda-diet kayo, siguro din yung tama lang yung timbang nyo. Huwag naman yung sobra. Dahil hindi rin maganda pag sobrang payat. Pinipigilan kong sa isang beses isa lang. Minsan hindi ko mapigilan. Minsan nakakadalawa akong ganito. Minsan juice sa gabi. Pero hanggang dalawa pwede. Pwede kayong uminom hanggang dalawa. Sa maghapon. Eh minsan napapaibig ako. Kaya yun, napapadalawa. Kaya kailangan natin mag-ipon ng pambili ulit niyan. Hindi na tayo pwede mag-spay later. Kasi pag nakagamit ka na ng isang spay later, minsan nawawala yung spay later. Kunyari gusto mo ulit umorder eh, spay later mo ulit. Wala, hindi mo na siya magagamit. Maganda kayo sa TikTok umorder kasi nagkakaroon ng discount. Minsan 270 na lang, minsan 260 na lang. Eh magkano ang price nito? 380, 370. Pag hindi naka-sale, ang mahal. Diba? Pag TikTok kayo umorder, mag-antay kayo ng sale. Mabawasan mo lang ako ng 2 kilo. Panigurado, maniniwala na kayo na nakakabawas talaga to ng timbang. Sa ngayon, hindi muna. Pag nakaubos na tayo ng mga 3 pouch, siguro. Pero magtitimbang ako pag talagang alam ko may binawas na sa akin para makita nyo din. Nag-aantay ako ng oras kasi mamamalengke kami. Maglilista ako ng mga bibilhin namin. Ito naman yung anak ko. Iniwan yung kanyang sketchbook dito sa lamesa. Nagpabili ng sketchbook sa Main City. Para lang hindi magmaktol at sumama, binilhan ko na. Ito, yung luma niyang sketchbook. Hey, oh. Tingnan natin kung ano mga nakadrawing. Ayun naman maibigan lang. Minsan ay drawing nga. Ang mga dinodrawing ay puro anime. Mga dinodrawing Ba, gumagaling din naman sa pagdodrawing. Dati talaga hindi yan maalam mag-drawing. Pictura. Alam naman mag-drawing. Dati talaga hindi yan maalam mag-drawing. Oh, ganda. Galing. Gusto po, mga pinagdodrawing ngayon. Ano palagay? May pusa. Nahiyangkot libangan. Mga pinag-drawing. Ngayon ko lang nakita to. Wala na. Papakita ko sa inyo yung isang sketchbook na binili ko. Mahal. Ito yung isang sketchbook na binili ko. Pinakamalaki to at pinakamakapal pa. 210 siya sa Main City. Ako saka na drawingan pagkaubos na yung isa. Ay, Diyos ko. Gusto yung drawingan agad. Sabi ko sa sa pasukan na.
Sa MNCT ko yan binili. Makapal naman siya, kaya okay na din sa 210. Kasi yung ganito sa MNCT 175, di dito ka na sa makapal, konti lang ang diferensya. Marami ka pang madodrawingan. Diba? Ang dami kong chika. Mag-upload ako ng mini vlog mamaya. Alamin nyo kung bakit ako galit na galit sa asawa ko. Inaway ko talaga kagabi. Kahapon pala. So, yun lang. Ubusin ko na ito at maglilista na ako ng aking mga pamimilhin. Bye!